Dudes, ito yung naiwan, pero may dahon na. Ano siya, pagka gumanda-ganda na siya, itatanim natin yan dun sa kasama ng mother plant na, na grapes. Tapos ito yung, yung mga cuttings ng red cardinal, yung binili ko, yung sa online. Yan, may mga yan, may mga, na siya, dahon na, lumalabas na. Yan, naitanim ko na dito. Susunod na tanim niya, pagka malalaki na ugat niya, kumapit na sa lupa yung ugat niyan, ililipat na natin dito sa taniman. Dito siya. Dito. Bali ito, atis. Yung mga atis dito aalisin natin yan. Ililipat natin ang atis dito sa pwestong ito. Dito. Ileren dun. Diyan natin ilalagay yung atis. Pwede pa naman siyang i-transplant kasi maliliit pa siya. Ito yung red cardinal, dito natin ilalagay. Tapos yung mga cuttings, ito pala yung mga kamatis. Yung cuttings, ito ayan, meron akong kakao, may kakao din doon. May kalamansi. Yung cuttings nito, binababad ko na ko na siya na putol-putol ko na siya. Ito, binabad ko na. Papaugatin din natin yan tulad nung ginawa natin doon sa red cardinal. Maganda kasi kapag ganoon na may ugat na bago saka i-tanim doon sa lupa. Yan. Lagay muna natin doon. Sa pwesto. Kung saan ko linagay din dati yung red cardinal. Ito may tira Yaan, itutusok ko yun sa mga paligid. Bahala, mabuhay kung hindi, di hindi. Ito. Ang dami. Ang daming matatamnan nito. Ang dami nito. Actually, may asim siya na matamis. May asim siya na matamis. Ito bang stevia to? Stevia. Yan, puro stevia yan. Tapos del. May del. Yan. Siya, hindi ko alam kung ano yung Hindi ko alam mga dudes kung anong variety talaga yon. Pero may asim siya na may tamis. Naghahalo yung asim at tamis na yung niyan, jelly. Yung texture ng ng prutas niya, medyo matigas yung medyo may kunat yung balat, pero yung loob makukuha mo ng buo, madali siyang talupan, buo siya na jelly. Doon sa mga nag-grapes diyan, paki-comment kung ano yung variety yon na matamis na maasim siya, na mayroong something na masarap na lasa. Ngayon lang ako nakatikim ng ganong variety ng ubas. Ang dami kong bubuhayin cuttings kasi gusto ko yung lasa. Hindi siya yung matamis na matamis. Yun namang matamis kasi medyo nakakaumay din May asim talaga siya. Maano mo yung vitamin C niya. Kaya ako, okay sa akin yun. Ito, nasa ilalim tayo ng avocado at saka balimbing. Balimbing. Daming oregano din dito. Ito yung binablog ko na maraming oregano. Ayan. Yung sampalo ko, may bulaklak na rin. Ganito yung ginagawa ko sa Ganito yung ginagawa ko sa mga puno ng halaman natin. Tinatambakan natin ito. Nagiging pataba siya, fertilizer siya. Yan. Nung naglagay ako ng ganyan, mas lumaki yung puno. Mas tumaba yung puno. Ito, nag-utay na siya magbulaklak. Utay-utay na siyang bumulaklak.
Ito, umuuday ng bumulaklak yung ano. Ito sinasabi ko. Sweet tamarind natin. Ayan o. Ayan. Sa taas, maraming bulaklak. Doon sa taas, mas maraming bulaklak. Makakatikim na rin ako ng sweet tamarind. Maagad na rin siyang bumunga. Eto, kaya hindi ko tinatanggal yung bungo ng mga ng mga saging na to. Kasi hinahayaan kong umusbong. Yung usbong niya, ginagamit kong pataba sa halaman. Kaya okay lang. Tapos ito, tinatambak talaga namin. Dito ko pinatatambak lahat yung mga pinagwawalis. Mababa kasi area ito, dating palayan ito. Lahat itong palayan papunta dun. Palayan yun, papunta dun. Actually ito palayan din ito dati. Mas nauna lang ito natambakan kasi naging figure namin to. Hindi ko ito nakita nung wala pa akong sakit na ganito yung gawin ko. Yung mga kaibigan natin na gustong magtanim ng ubas sa kanila, sa mga bahay-bahay natin, kung tuturuan ko kayo ng kasi ako gagawin ko yun i-vlog ko din yun. Yung mga dudes, yung pagtatanim sa paso. Magpapaso ako diyan sa lugar na to. Magpapaso ako sa harapan ng bahay ko, ilang paso. Nalalagyan ko ng yung ubas na unang tanim kong ganun, yung mga cuttings. Maglalagay ako diyan. Nag-research ako kung paano gumawa ng tanimang paso para sa ubas. Para makita ng mga kaibigan natin na nasa city kung paano magtanim sa bakuran nila, kung wala silang katulad ng ganitong lugar na may taniman, pwede pa rin sila sa paso. Kaya mag-ano ako ng paso, magtatanim ako sa paso para magka-idea kayo na pwede. Ito bumubunga na yung kakao ko. Mahihinog na. Yan, dalawa mahihinog na. Ito, may mga saging din ako dito. May bunga tong saging na to Pakita ko sa inyo yung bunga ng saging na ito. Ayan diba may bunga. Yan, may bunga. Iyan lang yung pinatutuloy kong saging ngayon. Tapos yan na nga yung mahihinog na. Ito yung tinatawag din magic fruit na yung malalaki yung bunga. May mga puno ako din dati na pinatay. Ngayon, ito binubuhay ko. Meron ako ditong malunggay na na Chinese malunggay. Ito Ito, Chinese malunggay. Yan Yan. Ang dami akong sibol ng ng kakao. Pasibol ko ng kakao, tatanim natin sa mga tabihan ng lupa. Kasi dito sa gitna, hindi na tayo pwede magtanim. Tatanim na natin ng ubas. Kailangan kasi ng ubas na aarawan, katulad dito, ayan, aarawan Kaya tatanggalin natin yung 2 punong malaking yun kasi magiging sagabal yan sa araw. Ito nga yung pinoproblema ko ngayon yung mga tanim dito. Kasi magiging sagabal sa araw Kahit ilang puno lang ng ganito, kailangan maging taniman talaga. Ito nga, sweet tamarind to. At lipat din to. Ito yung Yan. Ililipat ko kasi yung tatamnan natin. Dito, sa unahang ito, dito ko lalagay yung mga paso na ubas. Isang hilera pa ganun, isang hilera pa ganun. Titignan ko kung malalagay ko din isa pa uling hilera pa pamunta dito. Pero mababakante yung gitna. Try natin kung anong pwedeng ilagay doon sa gitna
Tapos ito mga herbs kong ito mo. Hindi naman ito tatagal eh. Mawawala din yan. Baka hindi na muna ako magtanim ng herbs. Baka mag-concentrate ako sa sa ubas. Muna ako sa ubas. Magko-concentrate ako sa ubas. Bala ko kasi bumili pa ng iba pang variety. Pero siguro isang klaseng variety na lang. Kasi meron na akong red cardinal. Tapos ito nga yung ubas ko na nagustuhan ko yung lasa. Maasim siya na matamis. Masarap din naman yung matamis na matamis pero iba pa rin yung may asim. Kaya yan, gusto ko. Tsaka gusto ko gumawa ng sariling suka nang hindi na ako bumili ng suka. Suka na galing sa ubas. Yun lang mga dudes. Kita-kita na lang tayo sa susunod na video ko. Medyo nababago yung video kasi hindi naman dapat laging sakit na pag-usapan. Kailangan kung ano yung paraan para hindi magkasakit, yun ang ating pag-usapan tulad ng ganito, gardening,